Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in action with Boy Abunda. Narito po ang unang katanungan, ang unang tanong ng Pilipino. Ang tanong ni Rayson Glorioso ng Calamba, Laguna. Obligasyon ba ng anak na sundin ang kursong pinipilit ng magulang? At maaari bang ireklamo ang magulang pag sinabing hindi kita pag-aaralin kung hindi yung kursong gusto nila ang kukunin? Mga attorneys, sino ang sasagot? Attorney Ma. So the answer is no. Under the Child and Youth Welfare Code, yung child yung may right to choose yung career niya. So yung parents, more of advisory sila, syempre knowing better and then mas experience sila, sila yung magbibigay ng advice sa anak nila. But the ultimate decision rests with the child. Okay, Atty. Matt, maraming salamat. At talaga'y ito'y nababalik doon sa anong klaseng relasyon meron ka sa iyong mga magulang. Yes. Dahil lahat naman inakukuha sa magandang usapan. Tanong ng Pilipino number 2. Ang tanong ni Gwen Carpio ng Antipolo, Rizal. Kung maghihiwalay po ang mga magulang ko, may karapatan ba akong pumili ng magulang? May karapatan ba ang tatay ko na tanggihan ako pag siya ang pinili ko? Attorney Raf, ano ang kasagutan? Doon sa unang tanong, Tito Boy, no, may karapatan pumili ang bata kung saang magulang siya mapupunta. Pero may tatlo tayong bagay na kailangang alalahanin. Una, ang korte ang magdidesisyon kung saan ang bata mapupunta. Ang pangalawang bagay na kailangan natin maalala ay pag ang bata ay 7 years and above, No. yung kanyang pinili ay binibigyan ng timbang ng korte. Pero pag 6 years and below, ito yung pangatlong bagay, napupunta siya sa nanay by presumption. Pero kung yung nanay ay unfit sa mata ng batas, yung korte pa rin ang magdidesisyon. So, ang punto ko dito, dahil ang korte po ang magdidesisyon, kahit namili yung bata, yung desisyon ng korte ang bibigyan ng timbang. Ngayon, doon sa pangalawang tanong, kung paano pagka tinanggihan ng tatay o may karapatan po ba tanggihan ng tatay, dahil korte na po ang nagdesisyon dito kung saan mapupunta ang bata, hindi niya na po ito matatanggihan. Kung hindi, pwede ho siyang mag-contempt of court po. Yun po. Maraming salamat, Attorney Raf. Tanong ng Pilipino number 3. Ang tanong ni Andrea Aldea mula sa Sukat, Taguig. May right to privacy ba ang isang teenager mula sa kaniyang mga magulang? Interesting question. Sinong sasagot? Attorney? Opo, tama po, Kuya Boy. May right to privacy ang mga bata, even from their parents, ano. So, under the Constitution, ang right to privacy, to communication and correspondence ay binibigay sa lahat ng tao, walang kwalifikasyon, walang age limit. Pero ito ay hindi absolute. Ang right to privacy ng mga bata ay hindi absolute kasi under the family code, yung parents natin ang may responsibilidad upang tayo ay gabayan at ingatan, lalo na pag ang mga bata ay nasa minor de edad pa lamang. So, hindi siya absolute. It is subject to the parental guidance and parental authority. Maraming salamat mga attorneys. Ang dami-dami kong natututunan. Kaya naman kung kayo rin po ay may mga katanungang legal, i-post nyo lamang po ang mga ito sa ating social media pages. O kaya i-video nyo lamang po ang inyong mga sarili habang nagtatanong at isend sa amin dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in action with Boy Abunda. Pamilya. Dito nagsisimula ang pagmamahal, pero dito rin tayo sinusubok at nasasaktan. 8 taong pagsasama ng isang mag-asawa, sinira ng pagtataksil ni Mister. Paano naaapektuhan ang kanilang mga anak, lalo na ang panganay na nasaksihan mismo ang pagtataksil ng kanyang ama? Ang mga tanong ng isang asawang iniwan, sasalang sa matinding harapan sa case to face to face to face. Single parent, humaharap sa pinakamalaking laban bilang isang ama. Paano niya haharapin mag-isa ang pagliligtas sa anak mula sa depresyon at ibalik ito sa pag-aaral? Ang kanyang laban para maibangon ang kanilang pamilya. Bibigyang solusyon sa Alan Aksyon agad.
Walang natapos, walang yaman, pero may dangal na higit pa sa ginto. Isang janitor na ₱1,000,000 halaga ng pera at alahas ang napulot. Ibinalik niya lahat. Bakit para sa kanya, ang pagiging tapat ay pinakamagandang pamana sa kanyang pamilya. Ang kwento ng honest janitor. Ating pakinggan sa Salamat. Iba't ibang kwento ng mga pamilyang humaharap sa pagsubok pero hindi sumusuko. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda 2.0.